Okay. Sa araw nito ay magbibigay ako sa inyo ng mga common reasons bakit nade-demonetize ang isang YouTube channel. Bakit ba nawawala yung monetization ng isang YouTube channel. So, yun po yung ating pag-uusapan sa araw na ito. Ilan dito yung mga mahalagang bagay na gusto ko pong i-discuss sa inyo sapagkat para mas maunawaan natin bakit nga ba nagkakaroon ng demonetization ang isang YouTube channel. Okay, number one guys, ito, yung policy violation. Okay, ano ba itong policy violation? There are things na dapat na may discuss ko sa inyo. Yung una, yung tinatawag nating community guideline strike. Sa ilalim ng community guideline strike, huwag kang mag-upload ng harmful, violent, sexual o misleading content. Kapag nag-upload ka kasi nito, ito yung isa sa mga dahilan bakit nagkakaroon ng policy violation. Kaya na de-demonetize yung isang channel. Especially kung yung channel mo, ganun yung ina-upload mo, may malaking posibilidad na ma-demonetize ka. And under the community guideline strike ay yung tinatawag nating hate speech, harassment, or dangerous challenges. Yan, ilan yan sa mga ah, talagang ipinagbabawal ni YouTube na hindi mo dapat ina-upload. Yung merong tinatawag na hate speech, ano? Tapos harassment, tapos o dangerous challenges. Yan yung mga mahalaga na mga content na hindi mo dapat ina-upload sa YouTube. What I mean, sinasabi kong mahalaga yan dahil in relation to hate speech, harassment, and dangerous challenges na hindi dapat ina-upload sa YouTube. Under the policy violation, meron tayong tinatawag na copyright infringement. Ano itong copyright infringement? Yung gumagamit ka ng copyrighted music, videos, o images na walang permission. Okay. I-ano natin ito ng mabuti yung gumamit ng copyrighted music. Hindi naman talaga masamang gumamit ng copyrighted music. Ang mahalaga lang rito, kapag na-copyright ka dun sa music na yon, wag mo nang i-appeal. Kasi ang karamihan, nag-a-appeal pa. Kaya nade-demonetize. Kasi pag nag-appeal ka, tapos i-appeal mo uli, tatlong strike kasi yan, 3 strike. Pag na 3 strike ka, for sure, sasabihin ko sa'yo, merong malaking posibilidad, o hindi lang basta malaking posibilidad, talagang made-demonetize ang channel mo. And yung mga images na walang permission, hindi rin masama gumamit ng mga images ng walang permission. Ang importante lang dito, pati na yung mga videos, ay dapat inaano mo ito, chine-change mo ito, meron kang ginawang pagbabago doon sa mga images na yon o sa mga video na yon. Yun yung hindi ka ma-demonetize. Meron kang nilagay na mga caption, binago mo yung format, instead na naka-portrait, ay binago mo, ginawa mong landscape, o what I mean, naka-landscape, tapos ginawa mong portrait, yun. Hindi ka ma-demonetize nun. Tapos yung tinatawag na multiple copyright strike, um, malaking risk ito para ma-demonetize ka. Multiple copyright strike. Sabi ko nga sa iyo, kapag meron kang ginamit na mga videos, music, or mga images, baguhin mo talaga yon. Magkaroon ka talaga ng malaking changes. Baguhin mo yung font, baguhin mo rin yung kung naka-landscape, gawin mong portrait. Yun yung mahalagang pagbabago para hindi ma-demonetize ang iyong channel. Tapos ito, under the policy violation, mahalaga rin ito, yung tinatawag nating reuse or repetitive content. Reuse or repetitive content. Yung bang na-reuse, ginamit mo o kaya doon mula sa yung mga videos, ginamit mo uli,
Sabi nga rito, mga re-uploads o compilation na walang originality. Yung mga videos na galing sa ibang video, sa ibang mga channel o kaya saan-saan man tapos hindi mo binago, na re-upload mo lang o mga compilation na walang walang originality, eh talagang made-demonetize ka. Ang tawag doon ay reuse content or repetitive content. Tapos yung repetitive or spammy videos na walang dagdag na value. Yan, overlay repetitive or spammy videos na walang dagdag na value. Hindi ka naglagay ng commentary, hindi ka naglagay ng extra mong video. So, yun, made-demonetize ka nun. And then, under pa rin sa policy violation, yung tinatawag nating misleading metadata. Ano ba itong misleading metadata? Yung tinatawag na click titles, yung clickbait titles, yung taggings, or thumbnails na hindi tugma sa content. Yan. Naku po, talagang kunwari yung video ay tungkol sa mga gulay na niluluto mo tapos nilagyan mo ng tungkol sa karne. Yun. Tapos naglagay ka ng mga tags na hindi rin naman ugma doon sa ginawa mong video. Tapos naglagay ka pa ng thumbnails na hindi tugma sa content. Yun talagang yun talaga yung magiging dahilan bakit ka pwedeng ma-demonetize. Kaya sa mga kaibigan natin na demonetize yung kanilang channel, tingnan nyo mabuti yung title, tingnan mo clickbaits ba yan, o yung thumbnails mo, tugma ba dun sa content mo, tingnan mo, para at least hindi ka ma-demonetize. So yun yung under sa tinatawag natin na policy violations. Yung ikalawa, yung tinatawag nating AdSense monetization issues. Ano ba yon? Ano ba yung nasa ilalim nun? Yung tinatawag natin na invalid click activity. Ano ba itong invalid click activity? Pag click ng sarili mong ads o pag-utos sa iba para mag-click. Yan. Huwag ka talagang mag-click ng sarili mong ads. Pagka merong dumaan sa video mo, anin mo yun? Ihinto mo, i-skip mo, kasi sigurado yon magiging daan para ma-demonetize ka. O kaya, wag kang magko-command sa iba na i-click yung tinatawag natin ng mga advertisement. Wag na wag talaga. Kasi sigurado yon isa yun sa magiging dahilan para ma-demonetize ang iyong channel. Yung tinatawag nating AdSense monetization issues or under that, yung tinatawag na invalid click activity. And then yung under invalid click activity, meron pang pangalawa, yung tinatawag nating artificial na pagpapaboost ng views o engagement. Yan, artificial na pagpapaboost ng views or engagement. Ano bang artificial na pagpapaboost ng views or engagement? Kasi ganito yan eh. Hindi ba pwede tayong magpa-boost ng ating mga views o kaya ng engagement? Pwede tayong magpa tinatawag natin na magpa-boost. Kapag artificial yung ginagawa natin na pagbo-boost ng videos natin, for sure, malaking factor yon para ma-demonetize ka. Lalo na, under yan ng AdSense monetization issues. So, bawal na bawal talaga yon. And then, under pa sa tinatawag nating AdSense or monetization issues, ay yung tinatawag na not suitable for advertiser. Ano naman to? Ano naman itong not suitable for advertisers? Too much profanity, graphic violence, adult content. Yan. Too much profanity, yung maraming mga mura-mura, mga pangit na salita, hindi ka katanggap-tanggap na mga salita, o basta yung tinatawag natin na yung pagmumura ng mga salita ay hindi po acceptable yan. Hindi yan suitable for advertiser. Yung mga graphic violence, adult content, yan bawal na bawal. And then, yung promotion ng drugs, gambling ng walang approval, tapos o misleading products. Yan din yung mga dahilan kung bakit pwede pong ma-demonetize ang isang channel. Tapos ito pa, under po ng tinatawag nating AdSense monetization issues, yung tinatawag nating spam,
deceptive practices or scam. Ano-ano yan? Yung fake giveaways. Magpapag-giveaways ka pero fake pala. Yan. And then, misleading links. Maglalagay ka ng mga links pero misleading naman pala yung mga links na yon. And then, or scammy promotion. Yan. Hindi po pwede po na magbibigay ka ng mga promotion pero scam naman pala. So, yan yung under ng AdSense monetization issues. And then, pagdating naman sa technical program issues, ito yung tingnan natin. Mahalaga to mga guys ha. Yung inactivity. Kung sobrang tagal na walang uploads, pwede ka palang matanggal sa tinatawag nating YouTube Partnership Program. Yan. Wala kang masyadong upload, pero monetize ka, pero hindi ka nag-upload, hindi ka naglalagay ng mga videos, for sure, madedemonetize ka. Tapos yung tinatawag natin na failing below requirements or mali pala yun. Sorry. Falling below requirements. Ano itong falling below requirements? Dapat laging may 1,000 subscriber ka at 4,000 watch hours in the last 12 months. Kapag the last 12 months, wala kang ganun, wala kang 1,000 subscriber, wala kang 4,000 watch hours, tapos yung tinatawag natin sa short naman, yung 10 million shorts views in 90 days, for sure, madidemonetize ka. Yan. Yan yung tinatawag nating falling below requirements. Under sa tinatawag nating technical program issues ay yung tinatawag nating AdSense accounts problem o AdSense account problems. Ano naman to? Yung violation sa AdSense policies. Pag nag-violate ka sa AdSense policies ng mga binanggit ko kanina, for sure, madidemonetize ka. Yung tinatawag nating technical program issues. And then, multiple AdSense accounts under one person. Bawal din yon. Bawal pala yung tinatawag nating multiple AdSense account under one person. Hindi pa wala po pwede na magkakaroon ka ng AdSense accounts na nakalagay lang sa sarili mong pangalan. Hindi po pwede yun. No? Hindi pala pwede yun. Madidemonetize pala yung channel mo. And then, payment o tax-related issues. Kapag merong mga related issues, like tinatawag natin sa payment or tax-related, for sure, madidemonetize ka. Yan. So, guys, under that, sa lahat ng mga binanggit ko, meron tayong tips para safe ka. Gumawa ka lagi ng original at quality content. Ulitin ko gumawa ka lagi ng original at quality content. Sundin yung community guidelines at siguraduhin na transparent ang title mo. And then, pati na yung thumbnails mo and descriptions. Wag na wag mong gagawin na hindi yan transparent. Dapat, kung ano yung title, kung ano po yung yung laman ng video mo, yun dapat yung title mo. Yun din dapat yung thumbnails mo, yun din dapat yung description mo. Kaya madalas po, marami pong na-demonetize na mga channel. So, yun po yung gusto kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, dito sa ating video. Ulitin ko guys, it's all about bakit ba na de-demonetize ang isang YouTube channel. Okay? So, yun po, mahalaga na nabanggit ko po sa inyo yon sapagkat makakatulong po ito sa atin para magkaroon tayo ng tinatawag na safety sa atin pong channel. So, mahalaga yon mga kaibigan na para hindi ho tayo ma-demonetize. Okay? So, maraming salamat po sa inyong panonood sa araw na ito sa ating video. Okay? Until next video guys, at abangan ninyo yung susunod na ibibigay ko sa inyong tips, no? Para tayo po ay lumago pa rito sa YouTube. Magkakaroon ako ng sa susunod na video ay tatalakayin ko naman yung YouTube monetization safety checklist. Yan. Okay, checklist naman po tayo. YouTube monetization safety checklist. Yun naman po yung ating pag-uusapan. Abangan nyo yan. Paalam. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, to comment,
and to like this particular video. Okay, bye-bye.